So, what is up mga paps? For today's tutorial, tuturuan ko kayo kung paano gumamit ng Excel formula na VLOOKUP. Ngayon, kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag mo kalimutan mag-subscribe and i-hit mo na rin yung notification bell para updated ka sa i-upload ko mga videos. So, okay. Ngayon, sa sample natin, meron tayong dalawang sheet, which is yung main and yung raw data. So, sa main, meron tayong table dito as example. So, meron tayong employee ID, name, department, and location. So, meron tayong missing data dito. So, kailangan natin kunin yung data ng department and location. And dun sa raw data naman, meron tayong, again, another table for ID, name, department, and area. So, ang gagawin natin, palalabasin natin yung data dito and kukunin natin siya galing dito gamit yung VLOOKUP. So, yung table na yan, meron siyang equivalent na number. So, kaya ko nilagyan dyan 1, 2, 3, and 4. So, yun yung gagamitin natin sa formula natin na VLOOKUP. So, let's start. So, click natin tong C2. Type mo lang dyan equals, then VLOOKUP. Pwede mong pindutin yung tab sa keyboard mo or pwede ring double click sa mouse. Kung saan ka mas komportable. Next is yung VLOOKUP value which is yung hahanapin natin. Which is yung gagamitin natin dito as example is yung employee ID. Click natin yung A2 and comma for separation. Next is yung table array. Yung table na paghahanapan natin which is dun sa raw data. Click natin itong raw data. And then since yung uh, data na palalabasin natin is nasa column C. So gagawin natin, highlight lang natin yung from column A hanggang column C. And then comma ulit. Next is yung column index. Yung kagaya na sinabi ko kanina, mayroong each column is equivalent to number. So, ang kailangan natin ngayon dito is yung department. So, number 1, 2, 3. So, yun yung ilalagay natin dito. Next, comma ulit. And then, true. Ilalagay mo kung approximate match lang yung kailangan mo. False, which is yung exact match. So, double click na natin to. And then, close parenthesis. Sa ibang mga gumagamit ng formula, ginagawa nila, zero lang yung nilalagay nila. So, same lang naman yon. So, ang equivalent kasi ng true dito is 1. And then yung false, ang equivalent niya is 0. So, yan. Either of the two, pwede nyo gamitin. Then, after nyan, ng close, open parenthesis, click nyo lang yung enter. And then yan. And, para hindi nyo na i-retype uli yung formula, highlight nyo lang to. Yan, mula dun sa C2 hanggang C6. And then sa keyboard, Control plus D. Okay, so meron ka ng data for department. So, same lang doon sa location. Ganun lang ulit. Equals VLOOKUP. Tab yung sa keyboard. Yung lookup value. Ito pa rin yung A2. Comma. Table array. Yung raw data na pagkukuhaan mo. Since ngayon, yung palalabasin naman natin is yung sa area. Eh, hanggang A hanggang D ang i-highlight natin. Yan. And then, comma. So, pangilan yan? Pang-apat. So, 4, comma, and then 0. Then, enter. So, ganun lang din ulit. Highlight natin yung D2 hanggang D6. And then, Control D sa keyboard. So, boom. Yan. Meron ka ng working VLOOKUP. Salamat.